Ako lang ba nakapagpusit ang ulam biglang nakakapag-ani rice. Sobrang sarap naman kasi. Kaya kung gusto mo mag-ani rice, tara, luto tayo. 3/4 kilo na pusit at halagang 300 pesos itong nakikita nyo. Ganyan naman talaga ang presyuhan ng pusit dito sa mga palengke. Sa paglilinis naman ito, ang paraan ko lang, tinatanggal ko lang yung pinaka-plastic niya tapos yung parang ngipin. At kung minsan ito yung mga parang kinain niya. Pero kung minsan kapag nagmamadali tayo, halos hindi na natin natatanggal yan. Yun nga lang kung minsan, bakit may mga ganitong laman yung pusit? Hindi ko alam kung kinain ba niya to o na-shoot lang yung isda na to dito. Paki-comment naman sa mga nakakaalam kung talaga bang pumapasok yung mga ganyang isda sa pusit o nagkakataon lang. Kaya nung pagkatapos kong linisan yung mga pusit, diretso na ako dito sa pag-iisa ng sibuyas bawang. Naglalagay din pala ako ng kamatis kahit konti. Ito lang din kasi yung nakalakihan kong recipe kapag nagluluto ako ng pusit. Patis, paminta lang yung aking unang inilagay. Tapos ilalagay ko na itong malinis na pusit. Bali ang tekniko naman para malambot yung pusit, hinihintay ko lang muna na lumabas yung kanyang mga tinta at hinahayaan ko munang maluto ng mga ilang segundo at kung mapapansin niyo lumabas na yung kanyang tinta, ganun na rin yung tubig. Hinango ko muna tapos tinimplahan ko lang ito ng ginisa, kaunting suka, nilagyan ko na rin ng siling haba at nung kumulo na binalik ko na yung pusit. Isang minutong pagpapakulo lang okay na. At ganun lang kabilis, ganun lang kadali yung ginagawa kong diskarte para mapanatili nating malambot yung pusit. Gaya nga nung sabi ko kanina, kapag ulam namin ay pusit, nakakapag-ani rice akong bigla. Yung ginagawa ko, yung maraming tinta na yan, nilalamas ko sa kanin, ayun, sobrang sarap talaga ang pagkain mo. So taga saan ka? Para naman alam ko kung saan nakarating yung video.